Nako, heto na po mga kabayan. Huli si Tuta at Pinky. Nako, napapasok lang Soto at Lacson. Balak tumakas. Aba, Marcoleta. Hawak na ang beat. Ayan mga kabayan, patungkol po riyan ang ating alamin. At bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kabayan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kabayan. Pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. At eto, unahin na po natin ito mga kababayan kasi sinasabi ng iba, nasaan yung ebidensya ninyo? Puro kayo maleta. Sabi nila, pera ang laman ng maleta, mga bingi ba kayo? O eto mga kababayan, panoorin po natin to at bigyan po natin ng kaunting reaksyon itong pagbubuhat ng maleta. Para kanino kaya ito? Panoorin po natin. Ayan o. Ay grabe. Ayan o. Nakapila yung mga maleta mga kabayan. Para kanino kaya yan? Nako. Paldo. Paldo na naman sila mga kabayan. Diba? Ang dami niyan O yan. Sinasakay pa sa helicopter mga chopper. Oh, yan siguro yung bulletproof na nasasakyan. Hirap na hirap sila Bigat, no? Oh. Ayan mga kababayan, yan po ay patikim lang ni Atty. Baligod sa mga naghahanap ng mga ebidensya ng mali-malitang pera. Ayan sasabihin nila, wala kayong basyan. Ano yan? Hindi ba yan basihan? Ayan mga kababayan. Ano po ang inyong reaction dyan? Just comment down below. At eto, pasadahan na po natin. Itong si Tito Soto. Ayan mga kababayan, grabe. Eto talagang napakabobo na lang nito Eto pero this is my personal opinion pagdating po dito sa sinasabi niya dito. Sabi niya po kasi, pagpalagay na natin, may dinala sila sa akin, maleta. Pero hindi ko sinasabing totoo. Sabihin na natin hindi totoo. Ngunit kung totoo mang nagpadala sila ng pera sa akin, anong batas ang nilabag ko? Isa lamang akong pribadong mamamayan noon. Eto mga kabayan, kung galing po sa nakaw, yung mali-malitang yon na idiniliver sa'yo, di ba? Ibig sabihin, kasabwat ka ng magnanakaw. Accomplice ka ng magnanakaw. Di ba? Magnanakaw ka rin. Parehas po yan ng di ba? Parehas po yan ng, nagnakaw ng cellphone, di ba? Ninakaw yung cellphone niya. Tapos yung pinagbentahan ng cellphone, kasama yun sa kaso bakit niya binili yung cellphone na nakaw yun? Di ba? Pati siya kakasuhan. May nakulong na po niyan mga kababayan. Kaya dapat dito kay Soto, ikulong na rin ito. Kasi parang umamin na rin po siya dito. Parang umamin na rin po siya dito. Ano ngayon kung pinadalhan ako? Di ba? Hindi naman ako politiko. Noon, hindi naman ako, di ba, opisyal. Anong batas ang nilabag ko? Pag nanakaw po ang nilabag mo. Di ba? Napakasimple niyan dito sa amin, may may nakulong mga kababayan. Pinagbentahan po siya ng nakaw. Di ba? Pinagbentahan po siya ng nakaw. Ikaw pa kaya na hindi ka pinagbentahan? Tinanggap mo nang walang kapalit. Kusang loob mong tinanggap yung nakaw na yun, mga kababayan. Hindi mo pa nga binili. Diba? May kaso ka niyan, syempre. Sige nga, yung mga abogado dyan, yung mga matatalino. Sampulan nga ninyo si Soto kung ano bang batas. Kasi tayo, we are not expert dyan sa mga batas-batas niyan. Pero, common sense, di ba? At may nangyari na based on my experience na nakita ko dyan, hinuli mga kababayan dahil siya ang bumili ng ninakaw. Ikaw pa kaya hindi mo binili yan Kusang loob mong tinanggap yung nakaw. Diba? May nilabag kang batas. So, huwag kang dahilan pa. Ito po mga kababayan ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito, huwag kang guilty. Ayan, sabi po ni Oliver, okay ka lang palang padalhan ng mali-malitang pera. Di ka magtataka. Oo nga no? Pag nanakaw pa rin yon, pera ng taong bayan yon, dapat mong ibalik. Correct.
whether you like it or not, pagnanakaw pa rin yun, di ba? Oh, yan ang pagkakaiba ng batas ng mayayaman at batas ng mahihirap. And yan, mga testigo at ebidensya pero hindi pa rin maikukulong. Pero pag mahirap ang nagnakaw, diretso agad sa kulungan. Palpak ang batas, ang umiiral at mga hindi na nahiya, mga punyetang ito. Ayan. Oo nga, iba talaga pag mahirap. Kasi ito yung kinento ko na sa inyo. Yung pinagbentahan niya. Mahirap lang kasi. No? Kaya nakulong din. Pero kung mayaman yun, hindi yun makukulong mga kababayan. Diba? Ay nako. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? At eto, wag po natin tigilan itong si Tulfo mga kababayan. Grabe, iko-contempt po ni Tulfo yung mga Brave 18 Marines natin mga kababayan. O, sabi po dito ni Tulfo, Erwin Tulfo, nagbabala sa Brave 18. Dumalo sa kanyang hearing sa Lunes o ma-contempt. Ayan na. O, iko-contempt talaga. Whether umatin kayo or hindi, yun na talaga ang plano ni Tulfo. I-contempt kayo. O, di ba? Aatin pa ba kayo kung iko-contempt rin naman kayo? Di ba? Pero nagsalita na po si yung 18 Marines, no? Hindi po sila susulpot dyan. Hindi sila pupunta dyan, okay? Kailangan po nilang mag-attend dahil kung hindi, baka sila ay ma-issuean ng contempt. Ayan, tinatakot na po ng contempt. Bakit naman na-attend pa sa'yo? Hindi ka naman legitimate na chairman ng BRC, no? Ay nako, mag-usap muna kayo. Dahil ang totoong BRC committee na pinaniniwalaan ng taong bayan, no? Ay yung kay Senator Pia Cayetano at kay Marcoleta, no? Paniwalain mo muna yung taong bayan na ikaw. Oo, make us believe, no? That you are the one. You are the valid one, okay? Na Blue Ribbon Chairman. Kasi ang pagkakaalam po ng lahat, ay si Senator Pia at si Senator Marcoleta pa rin. Ang chairman ng Blue Ribbon. Kaya paniwalain mo muna kami, no? Mag-usap muna kayo, di ba? Ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan, mga karami natin. Sabi po dito ni Ronald, grabe to si Erwin. Alam ba niya na ang rules ng Senate? Ako, nahiya sa iyo, sir. Wala ka pang ambag sa bansa, ganyang na talaga ang asal mo. Nakikita ng buong Pilipinas ang mga ginagawa niyo. Correct. Ano na, Tulfo? Abang-abang na lang sa mga susunod na mangyayari. Correct. Huyo. Nahuyo pa ni Joanne. Ayan, sabi po ni Berta, sino ka para magtakda ng hearing? Ayan, sino ka raw? Sa Midas ka ngayon, Boss Tulfo. Puntahan kita para makapapili ka na. Ayan. Kasi pinapapili pala itong si Erwin Tulfo. Mayroong 3 hanggang 5, di ba? Ang swerte naman ng hinayupak na ito, mga kababayan. May maleta na. May chicks pa. Ayan maleta mo. Dapat ikaw ang makontempt. Boy BIP. Ayan mga kababayan. So, ayan po ang patungkol sa pagkontempt. Ang planong pagkontempt, no? Ni Erwin Tulfo. Pero eto, meron pa siyang mga pahayag mga kababayan. Sabi naman po dito, Erwin Tulfo tinawag na pulpol at bobo. Kasi talagang siya talagang sumabog sa galit sa Erwin Tulfo. Sabi niya po dito mga kababayan, sabi po sa balita, Erwin Tulfo, tinawag na pulpol at bobo ang mga empleyado ng USAA. Nasindak lang yung mga pulpol na empleyado ng USAA. Nasindak lang siguro yung sa PRIB. Nasindak lang kasi ide-demanda. Diyos ko po, kung ako po yun, talagang baka pagtatampal-tampalin ko yung mga, papilahin ko yung mga empleyado na yon, sasabihin ko, ano mo kayo? Bobo o bingi? Ayan na mga kababayan. Grabe nakikita na po natin ang totoong kulay ng Tulfo. Nakikita na po natin ang totoong ugali ng Tulfo. And this is it. Even sa kanilang mga radio and TV program, ganito po ang mga eksenang napapanood natin at napakikinggan mga kababayan. Talagang sumisigaw, nagagalit mga kababayan, sobrang galit, no?
Basta hindi nila makuha yung gusto nila, galit na galit po sila mga kababayan. Eto na, nakikita na po natin. Ha? O, ito po ang naging komento ng ating mga kababayan tungkol dyan. Sabi po dito, ha? Kapal talaga ng pagmumukha ni Babaero. Ayan. Akala mo naman kung gaano siya kagaling. Oplo ka. O sige nga, ito na lang. I-challenge natin si Tulfo. For example, si Senator Robin Padilla ang dadaan. Tapos ikaw ngayon yung nasa pwesto ni DILG Secretary John B. Cremulya. Diba? Na itinulak ni Senator Robin Padilla di umano. Anong gagawin mo? Kung for example, ikaw nandun, suntukan kayo ni Senator Robin Padilla. Kaya para sa akin, okay lang. Kasi kayang-kaya ka rin naman ni Senator Robin Padilla, di ba? Kalma lang, sir. Di ba? Kalma ka lang. Sabi po dito ni Atok Dag, Hoy, Erwin Tulfo, first term mo pa lang, senador, pero nag-asal superior ka na sa Senado. Ikaw kaya tampal-tampalin ng taong bayan, ha? Sino ka sa tingin mo, ha? Correct. Diba? Sino ka ba sa tingin mo para sampal-sampalin mo yung empleyado ng Senado? Ha? Sino ka sa tingin mo? Even, sabihin na natin, you are the employer. Diba? Even you are the employer ng USAA, hindi mo pwede silang harasin. Diba? Ito, ang galing-galing nyo sa mga ganyang, diba? Sa mga programa nila, yung mga tinutulungan nila, mga hinaharas, mga inaabuso. Tapos ikaw pa isa ka ring abusado. Pang-aabuso yan eh. Sasampal-sampalin mo, anong tatampal-tampalin? Parang binulol niya lang yung sasampal-sampalin, di ba? O sampal-sampalin niya daw yung mga empleyado ng USAA. Sino ka para gawin mo yun? Di ba? Ikaw ba nagpapasweldo sa USAA? Taong bayan pa rin eh. Pera pa rin ng taong bayan yan, kaya wala kang karapatan. Nako, itong si Tulfok talaga. Lumabas ng ugali, yan na. Hindi lang po yan mga kababayan. Ito pa, may isa pa po siyang sinabi. Sabi po dito mga kababayan, nasa rules po namin yan, bawal ang surprise witness kasi po yung surprise witness na yan, pwede pong any second lumutang lang dyan dahil sa bayaran or something, mahirap po yun. You know what, yung sinasabi mong bayaran, yun po yung mga witness na nakatakip yung mga muka. Yung mga nakatakip ang muka. Yun po talaga ang mga bayaran. For example na lang, bigyan kita ng example ng surprise witness, di ba? Yung dalawang babae po na nakatakip ang mukha na surprise witness ni Senator Ping Lacson, yun po sigurong tinutukoy mo. Akala ko ba bawal ang surprise witness? Bakit si Senator Lacson nagkaroon ng surprise witness? It is on record, balikan nyo lang mga kababayan kasi ako hanggang ngayon naaalala ko pa rin yung dalawang babae niyan, no? Na imbis na ituro kung saan kung si Romualdez talaga hindi naman pala nila maituro si Romualdez, di ba? Useless, di ba? Those are surprise witness ni Ping Lacson, di ba? O sabihin mo kay Senator Ping Lacson, Senator Ping, bakit ka surprise witness? Bawal yan. Niloloko na naman tayo ditong hinayupak na ito, no? Okay. Ito, si Tulfok. Huwag mo nang lukuhin ng taong bayan. Matagal nang sawang-sawa ng taong bayan sa mga pangloloko yun. Sabi po dito ni Leo Borlongan, patawag mo yung 18 Marines pati mga babaeng na gendot mo para magkaalaman na reko po. Lol, booking na lahi mo, Maleta Boys na chick boy. Ayan mga kaubayan Grabe, hindi na po hindi na po matanggal yung chick boy na word. Nakadikit na sa apelyidong Tulfo yung chick boy na word. Ayan Ibang-iba ka na talaga, Papi Tulfo, ang layo na ng dating Tulfo. Iba talaga nagagawa ng maleta. Ayan. Sabi naman po ni Alma Vargas, yan nga ang maganda, yung surprise witness. Kung wala ka talagang kinatatakutan. So, kahit ka naman mag-surprise witness, no? As long as hindi nakatakip ang mga pagmumukha mo. Pagmumukha ninyo, di ba? Tulad ng 18 Marines, nakatakip ba sila ng mukha? Hindi po sila nakatakip ng mukha kasi hindi po nila kinakaya na sila po ay tumitistigo para sa bayan. Yung mga witness ni Risa Ontiveros, di ba? Nakatakip ang mukha. Yung witness ni Senator Ping Lacson, nakatakip ang mukha. Kaya napakalaki po ng pagkakaiba,
mga kababayan, kung kanino po tayo maniniwala. Diba? Those are factors. Diba? Mga factors yun kung kanino po tayo maniniwala. Sa kanila ba na nakatakip ang muka? Or dito po tayo maniniwala na wala pong, diba? Wala pong takip ang pagmukha at kitang-kita po natin. At saka, bago po sila magsalita, pangalan muna ang inuuna para alam ng taong bayan. Diba? Yun ba? Yun ba ang hindi credible na mga witness? Diba? Yung mga witness yung hindi credible. Nako po. Huwag na tayong maglokohan dito mga kababayan. Ito na. Puntahan na po natin yung video. Pasok. Ay, nakikita niyo ba? Opo. Sino? Sino nakasakay? Si Senator Ping Lacson at saka si Senator Soto po. Nakol, naloko na. Bakit sila nakasakay dyan sa helicopter ni Saldico? Yan po yung time na pumunta po sila doon sa Bicol po. Election ba yan? Hindi pa, Yes po. hindi pa senador si Tito Sen dyan, kagaya ng sinasabi niya. Diba? Hindi pa siya senador dyan. Diba? Bibitigan niyo kung nagnakaw ng flood control, di pa ako senador. No? Ka pa rin naman senador dyan, no? Nakasakay ka sa chopper ni Saldi. Kapal ng mukha mo. Grabe ho itong mga kababayan. Ginamit din ho pala nitong si Tuta Soto at nitong si Ping Lacson Boytago yung chopper nitong si Saldico na kung saan sinasabi ng ating mga magigiting na Marines na yun ding chopper na yun ang ginagamit nila para ipandeliver ng pera. Para sa mga mga kamag-anak na nagtataka kung bakit hindi pumapasok itong mga senador na to sa plenaryo sa mga nakalipas na araw. Yan ho ang dahilan para malaman ng sambayan ng Pilipino kung ano nga bang nangyari sa kaban ng ating bansa na kung saan winalangyaw ito sa nakalipas na 3 taon. Sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandiyan lang ho sa baba. Mga resibo, larawan, conversation, ilalabas na ho lahat dito sa bahagi ng video natin na to. Kaya i-share nyo ho ito para malaman ng ating mga kababayan kung ano nga bang nangyari sa ating kaperahan at kung bakit natin nararanasan ang paghihirap nito ngayon sa ating bansa. Mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin, presyo ng mga produktong petrolyo, lagapak ang ating ekonomiya, kawalan ng trabaho. Napakalaki hong faktor nitong kaperahan na to na ninakaw nitong mga walang yung politiko na to. Rekta ho tayo sa pagtatanong nitong si Mangga dyan sa Blue Ribbon Committee hearing. Tuloy-tuloy na ho ito. Naibigay na ni Attorney Baligod yung pictures yata na nakuha nila dun sa Ilocos. Naku, ito na. Inaabangan natin kanina. Pwede kayang ipakita lang sa body. Please identify sino nakakuha nitong picture na to, saan at sino-sino yan. Your Honor, ako po yan, Your Honor. Ang kumuha ng picture po si Kong Saldi po kasi tatlo lang po kami nandyan po eh. Sa Ilocos ba yan? Kuha sa bahay sa Ilocos, no? Yes sa tabing dagat. Ang tanong ko lang, kailan kinuha yan? Same po pagdating namin. Nakapisign pa tong si Gunggong. Oh. Nakapisign pa ho itong si Gunggong. Pambihirang yan. Dinideliver sa'yo yung pera, hindi naman sa'yo. Pera na sambay ng Pilipino. Di umano, pera laman ng maleta eh. Para dito kay Jaldico, dito sa ating Marines na to, para dito kay Charis, mahiya ka naman. Mahiya naman kayo. Walang hiya kayo. 2022 po. Kapal na mukha nyo. Kayo nung gabi? Hapon na po, ma'am. Hapon na yan. Tapos, tuloy-tuloy kayo natulog. Yes po. Kinabukasan na po kami bumalik na Manila. Kinabukasan kayo lumipad. Pero may dala kayong mga maleta. Iniwan na ninyo doon? Yes po, Your Honor. Kanino po? Diyan po sa bahay po, ang nag-receive po ma'am si Kong Sandro na po eh. Hindi ko pa alam kung kanino Si Kong Sandro, pambihira na eh. Si Kong Sandro ang nag-receive. niya po. Ano. Okay. May ikalawang picture yata. Next one. Ito yata hindi nasa Ilocos. Sino to? Sino yan? Ako din po yun, Your Honor. Saan yan? Hindi po yan sa Ilocos. Wala nga. Sa Manila po, hindi ko alam kung saan po na area po yun. Okay, so pagtitipon lang. Nako, yari. Bangag! Niligeran ka rin pala. Kaya pala galit na galit ka sa 18 Marines. Pambihirang yan. Walang delivery dyan. Wala po. Wala na delivery. Okay. Wala naman pala, wala. Walang delivery na. Bakit kayo nandun? Invitation po kay Kong Saldi nun po ni Presidente po. Okay. Dati may mga picture din sa loob ng eroplano. Parang may nakita ako dati na nasa social media pero kung mahanap lang ninyo lahat sana ng picture, isumitin na rin ninyo kay chairman at sa ating committee para kompletong-kompleto. Thank you. Kapag may nahanap pa kayo, please pakibigay na lang. So, dito mga kababayan, mapapansin ninyo, talagang hindi po sila nakapag-prepare, no, itong mga 18 Marines. Kasi,
biruin nyo, pati yung mga picture, ay hahanapin pa eh. No? Bago nila na isasubmit doon sa, sa naipapa-flash doon sa, tawag dyan, board, di ba? May tawag dyan eh. Projector, ayan, may sa projector mga di ba? Sasabihin nyo, scripted. Hindi pa na-scripted. Kung scripted yan, talagang nakaano na yan. Smooth na po yung ano niyan, yung takbo ng investigasyon. Pero dito, hinahanap pa nga yung ibang picture eh. Di ba? Ay, nako. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? Just comment down below. At syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video nito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.